Mga bagay na po pwede mong gawin upang sigurado ang maging pagkamis ng isang lalaki sa iyo, mga girls. Kung kayo man ay matagal na sa isang relasyon o kahit bago pa, possible pa rin na mangyari to. Yung tipong lagi kang hahanap-hanapin ng lalaki, yung tipong parang chill lang ang lahat, parang good vibes lang ang lahat, yung tipong lagi kanyang i-chat-chat, lagi kanyang hahanapin, lagi kanyang tatawagan, gusto ka lagi niyang i-video call, at lagi ka kasing namimiss. Kung gusto niyo po na mangyari yan sa inyo, kung gusto niyo po na gawin yan sa inyo ng isang lalaki, na tipong maaligaga siya, lagi kanyang bukang bibig, lagi kanyang gustong makausap, well mga kamamay, pag-usapan natin yan ngayon. I-share ko sa inyo mga bagay na dapat nyo pong gawin. Mga simple lang po ito. Simple lang na halos hindi naman nabibigyan ng ibang mga babae ng pansin. Kaya mga kamamay, maganda lang na pag-uusapan. Maganda nang naipapaalala. At maganda na rin na nai-refresh pagdating sa inyo. So mga kamamay, bago natin to pag-usapan, bago natin to pagtalunan, bago natin to pagtalakayan, isa lang palagi ng aking hinihiling if ever na nakakatulong po yung mga love advice, yung mga video na ginagawa ko dito ganito, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin sa ibaba. Yung comment ninyo, mahalaga po yan. Kahit ano, makakatulong yan dito sa ating munting channel. So kung nagawa niyo na po yan, maraming salamat at simulan na po natin ang topic natin ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung mga bagay na po pwede niyong gawin upang sigurado ang maging pagkamis ng isang lalaki sa iyo? So number 1, mag-focus ka lang sa sarili mo at wag sa kanya. Ito mga kamamay, lagi ko sinasabi sa inyo, huwag kayong maghabol ng validation sa isang lalaki. Huwag kayong masyadong magpapansin sa isang lalaki. Huwag kayong masyadong maraming panahon sa isang lalaki. Huwag niyo palaging hintayin ang chat ng lalaki at huwag niyo palaging kulitin ang isang lalaki. Bakit po mga kamamay? Kasi po sa isang lalaki, kapag nakikita niya palagi ang pangalan mo sa inbox niya, o kaya naman, lagi kang tumatawag sa telepono niya, nasasanay siya. Nasasanay siya na palagi kang nandyan para sa kanya. Nasasanay siya na easy access ka pagdating sa kanya. At pagdating sa isang lalaki, kapag nangyari yon, nawawala po yung mystery mo. Nawawala po yung excitement part sa sarili ng isang lalaki para hanapin ka. At kapag hindi ka masyadong nakafocus sa kanya, doon siya magtataka, doon siya magtatanong, at doon siya maghahanap. Bakit hindi ka nagpaparamdam? Bakit hindi ka nagchat-chat? Eh, nangyayari nga kasi, nakafocus ka sa sarili mo, nag-aayos ka, nagpapaganda ka, then pag sinilip niya ang story mo, makikita niya, nagse-self-improve ka, nag-aayos ka, at doon siya maghahabol, at doon tataas ang pagkabaliw at pagkamis ng isang lalaki sa iyo. Okay? So next, magbigay ka palagi ng space sa kanya. Yes, mga kamamay, bilang isang babae, hindi niyo naman kasi kailangan bantayan ng isang lalaki eh. Hayaan niyo siya. Ang isang lalaking nahuhulog at interesado sa isang babae, kahit hindi mo bantayan yan, nakafocus yan sa iyo. Okay, lagi yung mag-chat-chat, lagi yung tatawag. Basta huwag ka lang masyadong magbigay ng clue tungkol sa buhay mo. Dapat palagi pa rin siyang nag-iisip. Dapat palagi pa rin siyang nagtatanong. At dapat laging gutom pa rin siya sa mga kaalaman, sa mga gusto niyang malaman tungkol sa iyo. Kaya please mga kamamay, okay? Bigyan mo siya ng space, hayaan mo kung anong gusto niyang gawin, huwag mo siyang kontrolin. Okay? Huwag mo siyang diktahan na dapat ganito, dapat nagpaparamdam ka, dapat nag-update ka. Kasi kung gusto talaga yan ng isang lalaki, siya mismo yung gagawa. Siya mismo yung mag-chat-chat palagi sa iyo. Mas maganda pa rin na huwag mo siyang kontrolin, huwag mo siyang hanapin palagi, huwag kang maging needy, huwag kang palaging tawag ng tawag. Hayaan mo siya yung maghanap sa sarili niya ng isang ikaw. Bigyan mo lang siya ng space. At anong dapat mong gawin? Mag-focus ka lang sa sarili mo. Magpaganda ka lang, mag-self-improve ka lang, at sigurado ako, bubuyog na ang lalapit mismo sa bulaklak. Okay? So next, huwag mo ring alisin ang pagkamisteryosa mo pagdating sa kanya. Ito, kalimitan, masyadong sumusobra dito ang mga kababaihan. Ang ibig ko sabihin sumusobra, sa halip na panatilihin nila yung pagkamisteryosa nila,
Eh hindi, nagiging marites eh. Nagiging chismosa eh. Hindi misteryosa, chismosa ang nangyayari. Bakit? Eh sa halip na ilihim, sa halip na bigyan lang ng clue ang isang lalaki tungkol sa kanyang buhay, eh hindi. Pag nakakatabi yung lalaki, siya pa yung nagiging bangka na magkwento ng kung ano-ano, na kahit minsan hindi nakatotohanan, eh binubuhat na ang kanilang sariling bangko para lamang mabighani yung lalaki. Sabihin natin na, uy, gwapo yung lalaki ah. Uy, macho yung lalaki ah. Gusto ko maging kami. Bubuhatin ko na sarili kong bangko. Alam mo ba, no? Noon, nung araw, o nung isang linggo, muntik na akong maging candidate ng aming barangay, doon sa pageant. Akong kukunin sana, kaso hindi natuloy, umulan. Yung bang ganun, sa masyado mong pagbubuhat ng sarili mong bangko, yung lalaki nagugulat na lang eh. Nasasabi nila kung napapasabi nila yung lalaki na, di nga, sa itsura mong yan. So mga kamamay, please, yung pagiging misteryosa, panatilihin po ninyo. Kung ikaw man ay kakandidata sana na magiging representative ng inyong barangay sa pagandahan, hindi na dapat sinasabi. Hayaan mong lalaki ang makadiskubre. Hayaan mong lalaki ang magsabi sa iyo na, totoo nga, ikaw nga yung, may nakapagsabi kasi sa akin na pumunta raw dito yung barangay para kuhanin kang muse. Totoo ba yun? Mas maganda yun mga kamamay. Mas maganda na siya yung makaalam. Okay, yung misteryosa nyo, yung pagiging misteryosa, panatilihin nyo lang na, lihim. Panatilihin nyo lang na naka-hide. Hayaan yung ibang tawang makaalam. Hayaan yung ibang tawang magulat at mamangha. At sa paraang ganyan mga kamamay, yung lalaki talagang magugulat, the same time, hahanap-hanapin kanya. Kasi bakit? Kasi hindi mo sinasabi yung lahat eh. Lagi siyang may aabangan. Lagi siyang mayroong, pinagkaka-excitedan. Okay? Dami niyang nalalaman sa'yo. Ang dami niyang, nakikitang maganda sa'yo. Biruin mo, kinuha ka ng barangay na maging muse, hindi niya alam, tapos bigla na lang niyang nabalitaan. Ibig sabihin, hindi ka ordinaryong babae. Hindi ka yung putyo-putyong babae. Ibig sabihin, nandoon yung excitement, nandoon yung gigil ng lalaki para mas kilalanin ka pa. At sa ganung paraan mga kamamay, doon kanya mas hahanapin. Doon kanya mas mamimiss. Doon kanya mas kakailanganin. Kapag naging misteryosa ka, kapag hindi ka masyadong naging chismosa. Okay? Maliwanag tayo dyan ha. Kaya please, panatilihin palagi ang pagiging misteryosa, panatilihin palagi ang pagiging malihim sa kanya. Pero kung tinatanong niya, bakit hindi mo kailangan, o bakit hindi mo naman para pa hindi sabihin, di ba? Okay? So next, mas maganda pa rin na quality versus quantity ang inyong usapan o yung inyong conversation. Anong ibig kong sabihin? Hindi mahalaga dito kung gaano kayo nag-usap sa maghapon, kung gaano karami kayong nag-usap o ilang beses kayong nag-usap maghapon. Ang mahalaga dito, kahit kung dadalwa o kahit isang beses kayo nag-usap, nagka-video call, at least, mahalaga, maayos, quality yung naging usapan ninyo. Okay? Hindi yung magka-chat nga kayo maghapon. Ang inyo namang mga tanungan ay kumain ka na ba? Kamusta bang araw mo? Anong nangyari sa iyo? Tapos biglang mawawala, pasulpot-sulpot. Ayoko nung ganun. Mas gusto ko pa yung isang beses lang kayo nag-usap, pero quality. Yung tipong mahaba ang message, maliwanag ang lahat, malinaw ang lahat, tapos noon okay na. Mas maganda yon. Mas hahanapin ka ng lalaki kapag ganun. Kumpara doon sa, ayoko na itong i-chat, napaka-cold naman itong mag-reply, ang tipid mag-chat. K-dot, okay, K sige, ang oo, tapos to lang, ano ba naman yan? Mga girls naman. Mga girls, quality ang ating habol dito. Quality, hindi yung quantity ng usapan. Ang mahalaga, maayos kang nakakausap, mahaba, nag-i-enjoy yung lalaki. Mas mahalaga nga akong quantity mas mahalaga nga akong quality. Bakit? Pag pinutol mo yung usapan, at gusto pa ng lalaking kausapin ka, doon kanya hahanapin. Kaya mahalaga pa rin na quality over quantity ang usapan ninyo. Sa ganyang paraan, diyan ka lalo hahanapin at sobrang mamimiss ng isang lalaki. Okay? And last, pasayahin ang bawat ending ng bawat usapan ninyo. Ito yung mahalaga mga kamamay. Mag-focus kayo dito. Isang beses na nga lang, 2 beses na nga lang kayo mag-uusap sa isang araw. Make sure na maging masaya ang huling message mo sa kanya. Yung tipong hahanap-hanapin niya yung message mo. Yung tipong good vibes lang siya
sa huling message mo. Kamamay, bakit kailangan pa to? Hindi ba po pwedeng yung normal lang? Okay, sige. Para sa akin, hindi yun eh. Kasi mga kamamay, kaya po bumabalik ang isang lalaki para i-message ka, para tawagan ka, para i-video call ka, kasi nag-enjoy siya. Kasi feeling niya, entertain siya pagdating sa iyo. Subukan nyo lang. Kapag ang isang lalaki, nagtapos kayo sa usapan na parang nainis yung lalaki, wala, hindi kanyan mamimiss. Lagi niyang maiisip yung huling message mo sa kanya. Lagi niyang maiisip kapag magme-message siya sa iyo, mababasa niyo yung last conversation yung dalawa at doon muling babalik yung feeling na ay na-disappoint ako dito noon. Hindi ko na pala i-message. Hindi ko na pala i-invite. Hayaan mo na. Kaya please mga kamamay, hanggat maaari sa bawat ending ng inyong usapan, gawin yung maging masaya. Gawin yung maging excitement para sa ganon, ang isang lalaki, lalo kang hanap-hanapin, lalo kang mamiss. Mga kabamay, sana kahit papaano makatulong ang simpleng mga love advice na ito pagdating sa ating mga kababaihan dyan at sa mga bawat na nangangailangan ng usapin pagdating sa love life nilang ganito. Okay, so see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Sa mga gusto magpa-love advice, pwede niyo po akong tawagan i-message. Ako po mismo ang magbibigay ng payo pagdating sa inyo. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.